Shalom sa inyong lahat. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Juan 4:24. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Walang takot na tinilagsa ni Jesus ang pagkukunwari, kawalan ng paniniwala at kasamaan. Ang leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ama namin, sa ngalan ni Jesus, gawin po niyo sa amin ang inyong mga lingkod ang naaayon sa inyong pagmamahal at ituro niyo sa amin ang inyong mga tuntunin, kami inyong mga lingkod. Kaya bigyan niyo kami ng pangunawa upang maunawaan namin ang inyong mga katuruan. Amen. Pang-anim na leksyon, ang kaaway sa loob. Ating susing talata, Jeremias 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Sa panahon ng paglalaan ng lupang pangako, kailangang matutunan ng mga Israel ang mahirap na leksyon na ang kanilang pinakamapanganib na kaaway ay wala sa labas ng kanilang kampo, kundi sa loob ng kanilang mga tauhan. Ang kanilang pinakamalaking hamon ay ni ang pinatibay na mga pader ng mga kananitang lungsod, ni kanilang masulong na teknolohiyang militar, kundi mga individual na matitigas ang ulo sa loob ng kanilang kampo, na hindi iniintindi ang mga pagtuturo ng Panginoon. Tatlong paghahati. Isang leksyon sa pag-iimbot, tagumpay ang regalo ng Diyos, narinig ang mga kanit. Sa una ay tatlo ang tatalakayin. Paglabag ng tipan, ang kasalanan ni Akan, mapanganib na mga pagpipilian. Sa ikalaway ang pinto ng pag-asa at sa ikatloy isang sakdal na kapangyarihan ng Diyos. Unang pagkakahati, isang leksyon sa pag-iimbot. Ang talata ay Josue 1:7, 1:11 at 13. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ng Israel. Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan ng aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway
Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi sasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan. Dinaig ng Ai ang Israel. May dalawang pangunahing mga dahilan para sa pagkatalo ng Israel ng mga naninirahan sa Ai: ang kasalanan ni Akan at labis na pagtitiwala ng Israel sa sarili nilang kalakasan. Ang huli ay nagresulta sa kanilang pagpapabaya sa pagkonsulta sa kalooban ng Panginoon bago ang atake laban sa Ai at pagmamaliit nila sa puwersa ng kaaway. Epekto ng kasalanan ni Akan sa Israel. Bagaman na nagot si Akan para sa taksil na kilos ng paglabag sa pagbabawal, ang buong bansa ay nananagot at nagdurusa para sa ginawa niya. Naglalarawan ng Diyos sa kasalanan ni Akan sa pamagitan ng unti-unting pagpapakita ang tindi sa pamamagitan ng pinagsama-samang gamit, Hebreo 7:11, ng pang-abay kahit o pati, Hebreo gang. Una, ang pinakakaraniwang termino para sa kasalanan ay ginamit, kata. Tapos ang kilos ng pagkakasala ay inilarawan ng 5 pang tiyak na mga kasalanan na ipinakita sa pamamagitan ng pang-abay na gam. Una, abar, pati, upang tumawid, upang lumabag. Ikalawa, kahit na laga, mula sa mga bagay na tapat sa pagkahawak, cherem. Tatlo, pati pagnanakaw, ganab. 4, pati panlilinlang, ganab pa rin. At ikaliwa, kahit paglagay ng sim ang ninakaw, kirem, sa kanilang mga pag-aari. Ang issue ng tipan. Ang tipan sa pagitan ni Yahweh at Israel ay sangkot ang taong bayan sa parehong isahan at sama-samang antas. Sa liwanag ng tipan, ang Israel ay pinakikitunguhan bilang hindi mahahating pagkakaisa ng piniling bansa ng Diyos. Sa gayon, ang kasalanan ng isa o kahit ilan ng mga kaanib nito ay magdudulot ng sala sa buong nakikipagtipang komunidad. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Josue 7:11, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Ang tanong ay, anong mga paraan na ang buong komunidad ay maaaring magdusa at nagdusa mula sa masamang kilos ng mga individual sa loob ng komunidad? Sabihin ay ang kasalanan ng isa ay nadadamay ang mga inosente. Anong mga halimbawa ang maiisip mo at paanong naapektuhan ang komunidad? Pangalawang pagtatalakay, ang kasalanan ni Akan. Josue 7:16-19. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at
inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi, at ang lipi ni Huda ay napili. Kanyang inilapit ang angkan ni Huda at napili ang angkan ni Zeraita. Kanyang inilapit ang bawat lalaki sa angkan ng mga Zeraita at si Zabdi ay napili. Kanyang inilapit ang bawat lalaki sa kanyang sambahayan at si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera sa lipi ng Huda ay napili. At sinabi ni Josue kay Akan, "Anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin." Ang pagkakataon ni Akan upang umamin. Sa halip na ng paglalahad ang pagkakakilanlan ng lumabag, naglagay ang Diyos ng isang pamamaraan na parehong kanyang katarungan at biyaya. Pagkatapos ang pagpapaliwanag ng dahilan para sa pagkakatalo ng Israel at pagtawag para sa pagpapabanal ng taong bayan, Josue 7:13, pinapahintulutan niya ang isang tagal ng panahon sa pagitan ng anunsyo ng pamamaraan at aplikasyon nito na nagbibigay kay Akan ng panahon upang mag-isip, magsisi at aminin ang kanyang kasalanan. Katulad nito, ang isang pamilya, kung alam nila ang pangyayari, ay may pagkakataon upang magpasya kung nais nilang maging sangkot sa pagtatakip o pagtangging maging mga kasabwat, gaya ng anak ni Korah na iniwasan ang pagkawasak sa pamamagitan ng pagtangging pumanig sa kanilang ama. Nakita natin yan sa Kapitulo 16 at 26 ng Bilang. Isang pamaraan na tumutukoy kay Akan. Ang solusyon sa suliranin ay sinusundan ng ang kasalungat na direksyon sa kung paano ito pumasok at sumalot sa Israel. Inalis ang sama-samang sala at pinakitid mula sa Israel tungo sa isang tribo, mula sa tribo tungo sa pamilya, mula sa pamilya tungo sa sambahayan, at mula sa sambahayan tungo sa mga individual. Bukod sa pagpapahayag ng nagkasala, ang prosesong nagsisiyasat ay nagpapawalang sala rin sa mga inosente. Kasi ang kasalanan ni Akan ay kasalanan ng buong Israel. Siya lang naman ang nagkasala. Pero ang paraan ay tukuyin kung sino nagkasala para yung mga inosente ay hindi maisama. Ito isang parehong mahalagang aspeto ng maselang pambatas na pamamaraan kung saan ang Diyos mismo ay kumilos bilang saksi sa hindi nakikitang kilos ni Akan. Walang nakatago mula sa tumatagos ng mga mata ng Panginoon. Sabi sa awit 139, sino ang makakaalam kung ano ang nakatago sa puso ng isang tao? Siyempre, ang Diyos lamang. Paghuhukom na may awa. Mahalagang mapansin ang paraan ni Josue na sinalita kay Akan, "Anak ko." Nagpapakita itong pahayag ay hindi lamang ang edad at papel ng pagiging leader ni Josue, kundi nagpapakita rin ang espiritu kung saan itong dakilang mandirigma ay dumiskarte
sa katarungan. Puspos ng awa ang kanyang puso para kay Akan, bagaman tinawag siyang isagawa ang paghukom sa nagkasala. Sa pamagitan ng kanyang saloobin, muling nagbabadya si Josue ng pagiging sensitibo, kabaitan, at pag-ibig ng isa na hinding-hindi bastos, hinding-hindi walang kabuluhang nagsalita sa isang marahas na salita, hinding-hindi walang kabuluhang kirot sa isang sensitibong kaluluwa. Walang takot ng tinuligsa niya sa Jesus yun. Ang pagkukunwari, kawalan ng paniniwala at kasamaan, kundi ang mga luha sa kanyang boses samantalang binibigkas ang kanyang masasakit na saway. So yung pagkakatawag ni Josue na anak ay refleksyon ng pamaraan ng ating Panginoon na naitala sa Desire of Ages 353. Ang tanong ay, paano ang realisasyon na alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo, kahit ang iyong mga bagay na nakatago ay aapektuhan kung paano ka mamuhay. Kahit na yung mga lihim na bagay na hindi naalaman ng tao na hindi mabuti, ay aapektuhan ang iyong karakter, ang iyong mga kilos. Pangatlong pagtatalakay, ang panganib sa napagpipilian, Josue 7:21. Nang aking makita ang mga sinamsam, ang isang magandang balabal na mula sa Sinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo. Ang timbang ay aking ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Anong hinihingi kay Akan? Hinihingi ni Josue kay Akan na gawin ang 2 bagay. Una, upang magbigay kalwalhatian sa Diyos at parangalan siya. Pangalawa, upang aminin ang anong nagawa niya na hindi itinago ito. Dapat magbigay ng kalwalhatian si Akan sa Diyos sa pag-amin ng kanyang nagawa. Ang ginamit na termino rito ay toda, ay maaaring tumukoy sa pagpapasalamat ayon sa awit. Ngunit pati ang pag-amin ng kasalanan ayon naman sa Ezra. Sa kasama ang palad, nagbibigay ang biblikal na talata na walang indikasyon na nagpakita si Akan ng anumang tanda ng tunay na pagsisisi. Umaasa siya hanggang sa katapusan na manatiling nakatago. Ang mapanghamong saloobin niya ay nagpaging dapat sa kanya na maging ituring na isang mapagmataas na nagkasala, na walang pantubos ayon sa kautusan ni Moises. Pag-amin ni Akan. Ang mga salita ni Akan sa Josue 7:29 ay pagbabalik tanaw ng pagkakasala ni Adan at Eva. Nakita, raa, ni Eva ang mga punong kahoy ay kanais-nais, kemad, at sa wakas kinuha, laga, mula sa bunga nito. Genesis 3:6. Sa pagtatapat niya, inamin ni Akan na nakita, raa, sa samsam ang isang magandang mantel ng sinar
200 siklong pilak at isang baras na ginto. Siya pagkatapos ay pinagnasaan, kamad, at kinuha, laga ang mga ito. Mapansin niyo ang mga kilos niya ay katulad ng kilos ni Eva. Tulad ng kaso ni Adan at Eva, ang pagpili ni Akan ay nagpakita sa ang kasalanan ng mapag-imbot ay ang kasalanan ng kawalan ng pagpaniniwala. Yun pala ang ibig sabihin ng ikasampung utos na pag-iimbot, kawalan ng paniniwala. Pinaghihinalaan ito ang Diyos nang hindi ninanais ang pinakamabuti para sa kanyang mga nilalang at ng pagtatago ng mga maringal na kasiyahan mula sa kanila. Yun. Yun pala, hindi nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay bibigay ang pinakamabuti sa kanila. Wala siyang itatago mula sa kanila na ikabubuti nila. Na nabibilang sa larangan lamang ng pagka-Diyos. Inihambing si Akan kay Rahab. Bukod sa parunggit na sa sinaunang pagkakasala ng tao, yung kay Eva at Adan, binigyan din ang talata ng isang matinding kaibahan sa pagitan ng mga saloobin ni Rahab at ng kay Akan. Ang isa ay dinala ang mga tiktik sa bubungan at itinago sila mula sa mga kawal. Ang iba, si Akan yan, ay kinuha ang pinagbabawal na mga bagay at itinago ang mga ito mula kay Josue. Ang isa ay nagpakita ng kabaitan sa mga Israelitang tiktik at tinulungan silang tiyakin ang tagumpay. Ang iba ay nagdala ng gulo sa Israel sa pamamagitan ng kanyang kasakiman at tiyakin ang pagkatalo. Ang isa ay nakipagtipan sa mga Israelita. Ang iba ay sinira ang tipan kay Yahweh. Iniligtas ni Rahab ang sarili at ang kanyang pamilya at sila ay naging iginagalang na mga mamamayan ng Israel. Si Akan ay pinahamak ang sarili at ang kanyang pamilya sa kamatayan at naging isang halimbawa ng kahihiyan. Isipin ang tungkol sa kasalanan ng pag-iimbot. Paano natin maiiwasang sumuko rito? Gaano man karami ang meron o wala tayo. Pangalawang pagkakahati, tagumpay ng regalo ng Diyos. Ang tatalakayin ay ang pinto ng pag-asa. Josue 8:3-8. Kaya tumanda si Josue at ang lahat ng lalaking mandirigma upang umahon sa Ai. Pumili si Josue ng 30,000 lalaking matatapang na mandirigma. Sinabi, narito, tambangan ninyo ang lungsod sa likuran. Huwag kayong masyadong lalayo sa lungsod, kundi manatili kayong nakahanda. Ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa lungsod. Kapag sila ay lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakbuhan namin sila sa harap nila. At sila'y lalabas upang kami ay habulin hanggang sa aming mailayo sila sa lungsod. Pagkatapos, mula sa pananambang ay inyong sasakupin ng lungsod sapagkat ibibigay ito ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. Kapag inyong nasakop ang lungsod ay inyong sisilaban ng apoy
ang lungsod at gagawin ang ayon sa iniuutos ng Panginoon. Narito, inuutusan ko kayo. Ang diskarte sa labanan. Pagkatapos kamtan ng sobrang daming tiwala sa sarili sa pamagitan ng una nilang tagumpay sa mga Israelita, inulit ng mga mamamayan ng Ai ang kanilang taktika na pag-atake sa mga Israelita na nagkunwaring umatras at pagkatalo. Kapag daka ang mamamayan ng Ai ay inakit palabas ng kanilang tanggulan, ang 30,000 Israelita na nakaposisyong hindi masyadong malayo sa likod ng lungsod ay bibihagin ang walang lamang lungsod sa pamagitan ng pagsunog dito. Nililinaw ng Josue 8:7 na hindi ang taktika ang magdadala ng tagumpay, kundi ito'y ang Panginoon mismo ang magkakaloob ng tagumpay at iabot ang lungsod ng Ai sa mga Israelita. Kahit sa isang kabanata kung saan ang aspetong militar ay pinangingibabawan ang mga naratibong higit sa alinmang iba pang kabanata ng aklat, binibigyan din tiin ng talata ang pinagbabatayang katotohanan na ang tagumpay ay ang regalo ni Yahweh. Ang pagkatalo ng Ai. Ang napagpasyang sandali ng gera ay nangyari nang ang mga lalaki ng Ai ay iniwan ng lungsod at nagpasimulang tugisin ang mga Israelita. Ito'y ang pangalawang panahon na nagsasalita ang Diyos sa buong kapitulo pagkatapos ibinigay niya ang taktika. Naghuhudyat na pinangangasiwaan niya ang gera. Hanggang sa sandaling ito, hindi natin alam ang kinalabasan ng gera. Mula sa puntong ito, patuloy, lumilitaw na ang Israelitang army ay matagumpay. Ang armas sa kamay ni Josue ay isang espadang karit o simitar sa halip na isang espada o javelin. Sa panahon ni Josue, ito'y maaaring hindi ginagamit na isang talagang sandata, kundi ito'y naging isang simbolo ng soberanya. At bukod sa pagbibigay ng hudyat para umatake, nagpapahayag ng soberanya ng Diyos sa pagkatalo ng Ai. Sa pamagitan ng pag-uunat ng espadang karit hanggang ang buong tagumpay ay mapanalunan. Ang kamay ng Diyos. Sa panahong ito ay walang nakikita, mapaghimalang pakikialam ng Diyos. Gayunman ang tagumpay sa ay hindi bababa sa banal tinutulungan kaysa sa mga Ehipsyano sa unang henerasyon o sa kamakailang tagumpay ng Jericho. Ibig sabihin, magmula sa karanasan sa Ehipto hanggang dito sa Jericho ay makikita ang kamay ng Panginoon na hindi nagpapabaya. Ang susi sa tagumpay ay nasa pananampalataya ni Josue sa salita ng Panginoon at kanyang hindi na natitinag na pagsunod dito. Ang prinsipyong makikita sa kwentong ito'y na diling mabisa para sa bayan ng Diyos ngayon. Saan man sila nabubuhay at anuman ang kanilang mga hamon. Ang prinsipyo ay ang Diyos ay kumikilos para sa ating kapakanan. Hindi tayo pinababayaan. Pangatlong pagkakahati. Narinig ng mga Kananita. Tatalakayin isang
saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Josue 7:6-9. Pagkatapos Pagkatapos ay pinunit ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang matatanda ng Israel ay nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo at sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos, kahit mo pa pinatawad ang bayang ito sa Jordan, bakit mo pa pinatawad ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain sa kamay ng mga Amoryo? Ito ay noong pagkatapos ng unang pagkatalo nila sa Ai, na napakalit na bayan kumpara sa Jericho. Sana'y nasiyahan na kaming manirahan sa kabila ng Jordan. O Panginoon, ano ang aking masasabi pagkatapos ng Israel ay tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat nababalitaan ito ng mga Kananeo at ng lahat ng naninirahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at tatanggalin ang aming pangalan sa lupa. At ano ang gagawin mo sa iyong dakilang pangalan? Ang apilan niya sa Panginoon ay yung epekto ng kanilang pagkatalo ay maririnig ng ibang mga bansa, at liliit ang kanilang tingin sa kanilang sa Diyos ng Israel. Ang lamentasyon ni Josue. Sa umpisa, si Josue ay parang katulad ng mga anak ng Israel sa gitna ng kanilang kahirapan pagkatapos ng pag-alis sa Ehipto. Ito ay makikita natin sa Exodo 16:3. Namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay iyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Yung lamentasyon ni Josue ay parang yung lamentasyon ng mga Israelita sa ilang, na tuwing magkakaproblema sila ay lalo na sa pagkain ay nililingon nila yung sagana daw na kinakain nila sa Ehipto nung sila ay mga alipin. At narito si Josue, O Panginoong Diyos, bakit mo pa pinatawad ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain ng kaaway ng mga Amoryo? Sana'y nasihan na kaming nanirahan sa kabila ng Jordan. Ibig sabihin hindi na dapat kami tumawid pa ng Jordan upang kubkubin ang Kanaan. Kung ganito lamang na matatalo kami, mas mabuti pa nasa kabila kami. Yun ang kanyang sinasabi. Ang alalahanin ni Josue. Hindi nagtagal gayunman, nagpakita siya ng kanyang malaking alalahanin para sa pinsala na ang pangalan at reputasyon ng Diyos ay kukuha mula sa pagkakataong ito. Sabi niya sa Kapitulo 7, talatang 9, sapagkat mababalitaan ito ng mga Kananeo at ang lahat ng naninirahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at tatanggalin ang aming pangalan sa lupa. At ano ang gagawin mo sa iyong dakilang pangalan? Yun ang concern niya. Ang pag-asa lamang para sa mga pagano at Israel. Nagpapakita ito ng isang tema at prinsipyo na sentro sa mga layunin ng Diyos sa Israel, bagaman nais niya na ang mga paganong bansa sa palibot nila
upang makita ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos para sa kanyang bayang sumunod sa Kanya. Maaari rin nila, gaya ng ginawa ni Rahab, na matutunan ang tungkol sa Diyos ng Israel sa pamagitan ng kapangyarihan ng pananakop ng kanyang bayan. Sa kabilang dako, naging masama ang mga bagay-bagay gaya ng ginawa nila rito. Iisipin ng mga bansa na ang Diyos ng Israel ay mahina at walang saysay na maaring magpalakas ng loob sa kananitang paglaban. Kaya nga, ang tanong ay, sa anong mga paraang makikita natin ang pagkakahanay dito sa pagitan ng Israel at ng kanilang pagsaksi sa sanlibutan at ang ating pagsaksi bilang Seventh-day Adventist ngayon? Ang nakamamatay na kasalanan na umakay sa pagkasira ni Akan ay nakaugat sa pag-imbot na sa lahat ng mga kasalanan ay isa sa pinakakaraniwan at pinakamagaan na itinuturing. Hindi sana aamin si Akan kung hindi siya umasa na sa pamagitan ng paggawa niyon ay maiiwasan ang kahihinatnan ng kanyang krimen. Subalit, ang pagtatapat niya ay nagsisilbi lamang upang magpakita ng kanyang parusa ay makatwiran. Walang tunay na pagsisisi para sa kasalanan, walang pagsisisi, walang pagbabago ng layunin, walang pagkasuklam sa masama. Yung mga iyan, yung walang pagsisisi sa kasalanan, walang pagbago ng layunin, walang pagkasuklam sa masama, ay pagpapakita ng walang tamang pagsisisi, kagaya ng nangyari sa isa sa mga alagad ng Panginoon, si Judas. Ang isa namang alagad, si Pedro, ay nagsisi rin. At doon natin makikita ang katunayan ng tunay na pagsisisi. Nababago ang layunin. Nagkakaroon ng pagkasuklam sa masama. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Yahweh, ang tagapagbigay ng tipan, dalangin ko na pipiliin mo ang saloobin ni Rahab at tatanggihan ang kay Akan. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging mahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Thank you. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.